May reaction ulit tayo, mga kakalingap, truth teller. Kalingap, nagpakawala ng maraming mga aso na nagtatahulan. Hanggang ngayon, hindi pa rin makamove on ang kalingap sa pag-alis sa kanila ni Viancy. Ang daming mga epal na akala mo sila na ang nagpalaki kay Viancy. Na kung makapagsalita sila, akala mo'y kilala talaga nila ang dalaga. Hetong mga mata pobreng mga taong to, pinagdidikdikan ng dating buhay ni Viancy. Pilit nilang nililihis ang topic na ang totoong dahilan kung bakit ayaw nang magpa-vlog ni Viancy ay dahil nga namanyak daw di umano ng kanyang ka-love team. Hindi na kaya ng konsensya ng dalagang magpaasa ng mga sponsors. Dahil sa umpisa nga, kaya pumayag si Viancy na i-love team ay dahil may crush siya sa boy. At na nung umpisa, maayos at maganda pa ang pinapakita ng boy sa kanya. Kaya akala din ni Viancy ay mauuwi sa totoong relasyon. Pagtagal-tagal, pinakita na ng lalaki ang totoong ugali niya. May iba pala siyang girlfriend. At yung girlfriend, nagchat-chat pa kay Viancy. Ang pinakamasaklap pa sa lahat, itong lalaki, dinala pa siya sa liblib at madilim na lugar para lang manyakin. Ito nga ang tunay na dahilan kung bakit ayaw na ni Viancy sa love team. At yun ang hindi matanggap-tanggap ng founder ng Kalingap. Kaya doon na nagsimula ang naging kalbaryo ni Viancy at ng kanyang pamilya na nagkandadamay-damay na. Dito na nga lumabas ang mga sumbatan at mga masasakit na salita galing mismo sa founder ng Kalingap. Sinubukan nilang takutin na palayasin sa bahay nilang ibinigay na alam naman nating lahat na halos galing sa mga sponsors ang pera. At ang masaklap pa dito, pinagtrabahuan ni Viancy ang mga videos na ginagawa nila. Kaya ano nga bang sinusumbat-sumbat nila? Dahil ang bata, naging parte din naman ng mga videos nila. Naging parte din naman ng script nila. Naging parte din naman ng pagtatrabaho sa kanila. Pero ang nangyari, hindi nila natakot ang pamilya. Dahil willing silang umalis at di sila takot maging mahirap ulit. Isa lang ang ibig sabihin nito. Malalim ang sugat ang naidulot sa kanila kasi handa nilang iwan lahat kapalit ng pag-takedown sa lahat ng videos ni Viancy. Ouch! Aray ko po! Hindi matanggap ng mag-amang Kalingap. Kaya nagpakawala ng maraming asong tahol ng tahol para lalo pang saktan si Viancy at pamilya niya. Labandera! Giray-giray na bahay! Makakapal ang muka at kung ano-ano pang panlalait ang tinanggap ng pamilya ni Viancy. Pero alam nyo kung ano nakaka-proud doon? Si Viancy, taas noo pa rin ang tingin kahit kanino. Dahil wala siyang pineperwisyong tao. Hindi katulad ng iba dyan. Wala lang love team, wala lang yung viral nila. Nagkakagalit-galit na. Alam naman nating lahat na talagang binigay ni Viancy ang lahat para sa love team at sa kapartner niya. Hindi naman niya gustong ganito ang kahihitnatnan. Sino ba ang nagkaroon ng girlfriend? Sino ba ang gustong manloko ng sponsors? Si Viancy ba? Hindi naman, di ba?
Napakabuting tao ni Viancy dahil gusto niyang maging honest sa lahat. Gusto niya sabihin na ayaw niya na ng love team at ayaw niya naman loko ng sponsors. Dahil pag lalo niya pang pinatagal, mas maraming perang malulustay ang mga sponsors sa love team nila. Pero wala namang palang pag-asa dahil kay Boy na ngayon ay may girlfriend na pala. Kahit anong sabihin yung masasakit na salita sa bata, isa lang ang masasabi ko. Buo ang pagkatao niya. Alam niya ang pinaglalaban niya. Hindi ninyo matitinag ang dignidad niya. Na kahit mahirap lang sila, walang makakapigil. Lalo na at pamilya niya ang sinaktan. Sa mga nang babash, huwag niyong ilis ang pinaglalaban ni Viancy. Hindi siya nawakwak. Hindi siya basta't umalis lang. May malalim siyang dahilan. At yun ang dapat pagpokusan para hindi na rin pamarisan. Protektahan dapat ang mga beneficiaries. Hindi porkit mahirap sila, maliit na ang tingin sa kanila. Dapat protektahan at alam ang boundaries. Maraming salamat mga ka-truth teller. Hanggang sa muli. Paalam!